Hello, hi. Kumusta mga kapatid? Isang mapagpalang araw, gabi man dyan sa inyo. This time, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang pagmamahal ng ating Diyos. Kasulat ni Apostol Pablo sa Ephesians 3, verse 8 up to 19. Dalangin ni Apostol Pablo that we may have the power to understand as all God's people should how wide, how long, and how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Mga kapatid, sa ating mga buhay, may mga time na kahit nakamit na natin ang ating mga pangarap sa buhay, hindi pa rin tayo satisfied. May mga times na kahit sinagot na ng Diyos ang ating mga dasal, hindi pa rin kumplito ang ating pakiramdam. Yan ang katotohanan ng ating mga nararamdaman bilang mga tao dito sa mundo. Palaging kulang at palaging hindi kumplito. Well, ito yung panalangin ni Apostol Pablo na sana maintindihan natin na talagang ang buhay natin bilang tao ay hindi kumplito at hindi kontento. Talagang incomplete tayo at talagang unsatisfied tayo. Ano ang kulang? Well, ang kulang ay ang pagmamahal ng Diyos na kailangan nating maunawaan at maintindihan. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Gaano ito kalawak, gaano ito kahaba, gaano ito kataas, gaano ito kalalim. Sabi nga pa nga ni Apostol Paul, naway ma-experience natin ang pagmamahal ni Jesucristo. Though it is too great to understand fully, pero kung kilalanin natin si Jesucristo sa ating buong pagkatao, buong buhay, buong kalakasan, buong puso, talagang ma-experience natin yun.
rin tayo kumplito. Hindi pa rin tayo satisfied. Hindi pa rin tayo kontento. Iba kasi ang hinahanap at gusto natin bilang mga tao. Kung anong mayroon tayo, minsan hindi natin gusto. Hindi kasi natin na-appreciate na ito'y biyaya sa atin ng ating Diyos. Na ito'y pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya hindi tayo kontento. Na ito'y pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa ating bawat isa. Mayroong mga bagay na sa atin ay gusto ng Diyos na tayo ang mamamahala. Pero hindi natin iyon nakikita kasi nakatingin tayo sa iba. Ang gusto ng Diyos, hindi natin gusto. Pero alin ba ang mas maganda at nakakabuti sa atin? Kalooban ba natin o kalooban ng Diyos? Huwag nating kalimutan dahil sa pagsunod natin sa ating pansariling kagustuhan, tayong lahat ay namatay at ang ating natamo ay kamatayan dahil sa katigasan ng ating mga ulo, ang ating sinunod ay ang ating kasariling kagustuhan, ang pagsunod sa makamundong gawain na kinapuputan ng ating dakilang Diyos Ama. Salamat sa ating Diyos Ama na tayo ay binigyan na ng tsansa, panibagong pag-asa sa buhay ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ang dating patay, ngayon buhay na buhay dahil kay Jesucristo. Now, ano-ano ang mga biyaya, major blessings na ating binabaliwala at hindi pinapahalagahan, hindi natin na-appreciate. Unang-una, sarili nating buhay, sarili nating pagkatao. Minsan hindi natin binibigyang pansin at inaalagaan. Sa iba kasi tayo nakatingin. Kaya buhay o sarili nating buhay o pagkatao ay hindi natin napapansin. Sa kakamarites natin sa ating kapitbahay, sarili na nating buhay ang ating nababaliwala. Hindi na natin naalagaan. Lagi na lang panlilibak sa kapwa, paninira sa kapwa. Kaya buhay natin hindi lumalago at hindi pinagpapala. Kung ang buhay natin ay hindi natin napapansin na ito'y biyaya ng Diyos sa atin, magagamit lamang natin ito laban sa ating banal na Diyos. At yun yung mga pagkakasala natin sa Kanya. Pag hindi natin ayusin ang ating buhay na nakatitig sa Diyos, nakatitig tayo sa kapwa, doon simula ang pagkainggit. At sabay sabi sa ating mga sarili, sana all. Buti pa sila, successful. Ako ito pa rin, naghihirap pa rin. Wala na tayong confidence sa buhay. Kung ano ating nakikita, umangat ang ating kapwa, tayo nalulungkot. Nakikita natin ang kakulangan. Ito ang lagi nating nararamdaman. Kaya papasok doon ang kalungkutan, panghina sa ating kalooban, at nawawalan ng kalakasan, maging nawawalan ng tiwala sa Diyos. Mga kapatid, huwag natin kalimutan
ang ating buhay ay isa sa pinakamalaking biyaya ng ating Diyos. Ang ating buhay, ang ating sariling katawan, kung gaano kahalaga sa ating Panginoon. Tayo ay tahanan ng banal na Espiritu, kaya alagaan natin ito na magagamit natin na may kalinisan o kabanalan sa Kanyang harapan. Naway ipagamit natin ito bilang instrumento para makikita ng buong mundo ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pagkatao. Huwag nating kalimutan ang ating mga sarili na ang Diyos ang nagmamay-ari, ang Diyos ang may gawa. At kapag sa Kanya tayo patuloy na magtitiwala, patuloy na mananampalataya, hindi tayo mawawala ng pagpapala. Dahil ang ating Diyos ay napakadakila, makapangyarihan. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Siya ang may-ari ng lahat ng iyong mga nakikita, inaasam-asam at tinatamasa. Kung siya ang ating uunahin, mamuhay tayo na may kabanalan, mamuhay tayo sa Kanyang matuwid na daan, ang lahat ng mga bagay na ating mga pangangailangan ay ibibigay niya sa atin sa Matthew 6:33. Sunod na pinakamahalaga, pinakamalaking biyaya ng Diyos sa atin ay ating pamilya. Alagaan natin ang ating mga pamilya. Unang-una sa lahat, dahil ang ating pamilya ay biyaya ng ating Diyos Ama. Kaso minsan, makikita natin sa mundo, sa ating henerasyon, mas pinapahalagahan pa natin ang barkada o tropa. Kaya anong nangyayari sa mga pamilya? Napapabayaan. Kasama na dyan ang mga anak at asawa na kadalasan pinagpapalit pa. Kadalasan pinalitan na. Dahil hindi niya nakuha doon ang kanyang gusto. Incomplete ang kanyang nararamdaman mula sa kanyang husband o mula sa kanyang asawa. Unsatisfied ang kanyang expectation. Kaya humanap siya ng iba. Well, dahil doon daw siya mas masaya. Talaga ba? Kung doon tayo masaya sa ating mga ginagawa, sana masaya din ang ating Diyos. Siguro, bilang tao, sasabihin natin na responsable naman ako eh. Pero naman akong iba ng pamilya, pero suportado ko naman sila. Hindi naman sila nagkulang sa pagkain, hindi naman sila nagugutuman. But what about spiritual life nila? Ng mga anak, ng mga bata. Well, the most affected one is the kids. Sila ang biktima. Kaya mga tatay at nanay, alagaan natin ang ating mga pamilya. Mahalin natin ang ating pamilya. No? Kasama na dyan. Mahalin natin ang ating asawa, husband and wife. Kung gaano tayo magpasakop sa ating Diyos Ama, sa ating pananampalataya, ganon din ang ating pagpasakop sa bawat isa. Sa mag-asawa, kailangan natin ang tamang pundasyon, matibay na sandalan ng samahan. Walang iba kundi ang pagmamahal na katulad ng pagmamahal ni Jesus.
walang katulad, walang kapantay. Yun ay unconditional love. Dahil ang buhay natin dito sa mundo, nadanas tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Ngunit bilang tatay at nanay, kung ang Diyos ang ating kasama, sino ang makakasira sa pinag-isa ng Diyos? And if God is with us, who can be against us? Alagaan natin ang ating pamilya higit sa lahat. Bago pa man ang ating mga barkada, mas bigyan natin ng importansya ang ating sariling pamilya. Dahil hindi barkada ang sa atin na ipinagkatiwala ng ating Diyos Ama, kundi pamilya. Bigay ng may kapal ang ating pamilya. May basbas yan ng ating may kapal ang pamilya. Sa araw ng kasal, ang nanay at tatay, bago pa man nagiging nanay at tatay, ang mag-asawa, ay nanunumpa sa harapan ng Diyos. Commitment ay binigkas sa hirap at ginhawa. Till death do us part. Diba? Our God is faithful. Kaya sa ating panunumpa sa ating Diyos Ama, kailangan faithful din tayo. Kaya sa pagbuo ng pamilya, kailangan sigurado tayo sa ating naramdaman. Sigurado tayo sa ating mga desisyon na hindi yan kasinungalingan at base lamang sa ating emosyon, pansariling nararamdaman. Dahil kahit anumang mangyari, ang pamilya ay pamilya. Katulad ni Jesus, dahil tayo ay kanyang tinrato na kanyang pamilya, sa hirap at ginawa maging sa kamatayan man, hindi niya tayo sinukuan, hindi na tayo iniwan, tayo ay kanyang pinaglaban. Be a family in the name of Jesus Christ. At yung pagmamahal natin sa Diyos, unang-una, pagmamahal natin sa ating pamilya, at pagmamahal natin sa biyaya ng Diyos na ating pinapalago at ating pinagkatiwala para makapaglingkod tayo sa Kanya patungo sa ating kapwa, mas lalong mayroong pagpapala na hihintayin ang bawat isa. Hindi lang yan dito sa mundo. Dahil ang pagpapala o gantimpala na tunay na walang kupas at hindi nawawala ay nandoon sa kaharian ng Diyos Ama. Kaya dalhin natin ang ating mga pamilya sa paanan ni Jesucristo. Kapag ito'y makikita ng ating mga barkada, kung gaano tayo naglilingkod sa ating makapangyarihan na Diyos Ama, sa ating mga ipinapakita, doon nila makilala ang Diyos na napakadakila. At kapag ang Diyos ang ating maitataas sa ating pamilya, itataas din tayo lalo ng ating Diyos Ama. Pagpapalain niya ang pamilya na patuloy na naglilingkod sa Kanya. Strong foundation of a family is Christ Jesus. Siya lamang ang protektor ng bawat isa. Kung ang bawat pamilya ay nasa Panginoon, naglilingkod at hindi sa iba, gaano kaganda ang isang bansa na may takot at pagmamahal sa Diyos Ama. Pangatlo ay ang mga bonus na mga biyaya, mga bagay na sa atin din ay pinagkatiwala ng ating Diyos Ama. Ngunit, sad to say, di lahat ng biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa atin ay ating ibinabalik
para sa Kanya. Bagkus maging ang ating buhay ay nagagamit natin laban sa ating Diyos na makapangyarihan. Number 1 na nagagamit natin laban sa Kanya ay ating buhay. Ang Diyos ang nagmamay-ari. Pero feeling natin sa ating mga sarili, tayo ang nagmamay-ari. Kaya lahat ay ating gagawin. Lahat ng ating gusto ay ating sundin. Ibali ng masaktan si Lord, basta't masaya tayo. Halimbawa, ang ating buhay, ang ating pagkatao, kailangan natin ng trabaho. Ito'y material na biyaya ng Diyos sa ating trabaho. Kung wala pa tayong trabaho, dasal tayo ng dasal. Hingi tayo ng hingi sa Panginoon. Palagi tayo nagsisimba. Ngunit nung nagkatrabaho na tayo, yun pa yung naging dahilan na nawalan tayo ng oras sa Kanya. Dahil busy-busy ka na. Kahit sa pagpapasalamat, ay hindi na natin magawa. Dahil kapag pagod na pagod tayo sa ating trabaho, ang panay lalabas sa ating mga bibig ay puro reklamo. Diba totoo? Balik tayo sa Panginoon. Sa ganon, ma-appreciate natin na ito'y biyaya pala ng Diyos. Kaya, pagod ka man or pinagpapala sa iyong trabaho, patuloy ka pa rin magpapasalamat sa Kanya. Maglilingkod, walang kapaguran. No excuse. Pero nandun yung ganadong-ganado ka. Dahil alam mong si Diyos, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo yan. Kaya patuloy kang masaya na maglilingkod sa Kanya. Sunod ay ang halimbawa bilang single. Kung single ka pa, lagi kang nagpipray sa Lord, Lord, kailan ko kaya matagpuan ang aking forever? Noong natagpuan mo na yung forever, answered na ng Lord yung prayer, nawala ka na sa Kanya. Doon ka na sa iyong pamilya, ginagawa mo ng rason na busy ka. Wala ka ng oras at nagiging rason ang biyaya ng pamilya ay nagiging hadlang na sa paglilingkod sa Kanya. At minsan, dahil nagkakaroon na ng problema sa pamilya, sumasama na sa barkada. Ano bang ginagawa ng barkada? Kalimitan, gala, party-party, inuman, at ano-ano pa. Nakakalungkot dahil hindi na, lalo pang hindi na, ikinakatuwa ng ating Diyos Ama. Ang dati mong prayer, nagamit na laban sa Kanya. Ang iyong biyaya ay ginamit mo na laban sa Kanya. Hindi lahat ng biyaya ay gagamit natin sa kaluguran ng Panginoon. Pero, kahit alam man ng Diyos, mga biyaya na yan ay gagamitin mo laban sa Kanya, sasagutin na pa rin ang iyong mga dalangin. Dahil ganun tayo kamahal ng ating Diyos. Hindi siya nagkulang sa atin. Kaya tayo ay kumplito. Bakit hindi pa tayo satisfied sa mga bagay? Hindi pa tayo kontento kung ano ang mayroon tayo?
may kasamang punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Dahil kung wala si Jesucristo, hindi na natin mararanasan pa ang sumaya kahit isang segundo pa. Dahil kung wala si Jesucristo, lahat tayo ay sana andun na sa impyerno nakatira. Ngunit sa awa at pagmamahal ng ating Diyos Ama, sa atin ay Kanyang ipinadala ang Kanyang kaisa-isang anak, ating tagapagligtas. Tagapagligtas ng buong mundo mula sa kamatayan na ating natamo dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Katigasan ng mga ulo ng mga tao. Kasama sa pag-asa at pagmamahal ng Diyos ay ang regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito ang kumplitong buhay na kailangan nating maunawaan, maintindihan at malaman. Hindi itong buhay na ating hinahanap-hanap sa bawat sulok ng ating mundo na ating kinaroroonan. Dahil hindi natin dito sa mundo matatagpuan ang lahat ng bagay na ating pinakakailangan. Ang lahat ng bagay na magkukumplito sa ating pagkatao, sa ating puso, magsasatisfy sa ating buhay ay nandun kay Jesus na kasalalay. Si Jesus lang ang makapagpasaya sa atin, sa bawat isa. At ang lubos na saya na ating tinatamasa once again ay hindi dito sa mundo, kundi doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Pero anong nakikita natin dito sa mundo? Malungkot na nakikita natin, maging ang ating sariling buhay, maging sa ating mga pamilya, maging sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Binabaliwala natin ang ating Diyos. Binabaliwala natin ang Kanyang mga salita. Ang tamang mga aral na siyang susi sa pagbubukas ng mga pagpapala at biyaya na dapat nating isa sa buhay ng may kabanalan at pananampalataya. Anong ginawa ng mga tao? Anong ginawa ng mundo? Iniba nila ang katuruan ni Jesucristo. Pinalitan ng kanilang pansariling interes para sa kanilang pansariling motibo. Na walang ibang gusto, kundi pansarili lamang. At dahil ang naghari sa kanilang mga puso ay ang masamang espiritu ng mundo. Mga kapatid, mag-ingat tayo bilang mga anak ng Diyos. Hindi tayo nagkulang. Wala tayong pagkukulang. Dahil ang ating Diyos Ama, kinumplito niya tayo sa kanyang pagmamahal. Kaya huwag nating hanapin ang mga bagay dito sa mundo. Hanapin natin ito kay Jesucristo. Dahil doon lamang natin ito matatagpuan. Kay Jesucristo lamang at walang iba. Siya lamang ang kukumplito sa buhay at puso ng bawat tao. Huwag tayong magpasakop sa masamang espiritu ng mundo. Huwag nating baliwalain ang mga katuruan ni Jesucristo. Patuloy natin siyang itataas sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, maging sa mga pagpapala na sa atin ay pinagkatiwala. Kung sana, mga kapatid, ang biyaya ng pag-unawa na sa atin, ang Diyos ay binigay para gamitin natin sa Kanya nang malalaman natin at mararanasan natin ang Kanyang mga pangako, katulad sa Kanyang mga pangako sa Matthew 6:33.
that if we seek first His kingdom and His righteousness, everything shall be added unto us. Forever and ever. And there is no greater joy than being with Him, experiencing His great love and mercy to all of us as His children. Mga kapatid, we are people of God. We are all God's people. To take care of our own life, to take care of our own families, to take care of our blessings. People around us will see God's glory. Na kahit wala tayong gagawin para sa kanila, they will see God's glory, and they will amaze as well. Dahil ang gawa ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon sa bawat buhay ng isang tao ay magliliwanag yan. Magliliwanag ang Lord sa buhay mo kung isuko ang buhay mo sa Kanya. Magliliwanag ang buhay ng inyong pamilya kung lahat kayo naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa Kanya. At ang liwanag na yon ay makikita ng iyong barkada, trupa, na talagang maa-amaze sila. At mabibless din sila by the power of God, by the power of the Spirit of God who empowered you, who empowered the family of God. In every battle, makikita yan ng iyong kapwa, makikita yan ng iyong kapitbahay. Kung ano ang mga struggles sa inyong pamamahay. Kung naghihirap ka man, ano man yung mga pinagdadaanan ninyo, people around you will see it. Kung paano ninyo malalagpasan yan, kung paano natin malalagpasan, makikita yan ng ating kapwa-tao. At yun ang powerful testimony that
Even you did not tell them, but they saw it with their own eyes. Na kayo inaangat ng Panginoon, makilala nila ang Panginoon sa buhay ninyo. Dahil kayo ay naglilingkod na tapat sa Panginoon. At maitataas ninyo, maitataas natin ang kanyang pangalan. The name above all names. By the grace of our God Almighty. Kaya love God. First of all, loving God is to love our family na ipinagkatiwala niya sa atin. Next is our neighbor or a friend. Ang bunga ng pagmamahalan ng isang pamilya sa pangalan ni Jesus ay magbumunga ng pagpapala na mararanasan din ng ating kapwa. Kaya sabi ni Joshua sa kanyang mga nasasakupan na kanyang pinapangunahan dahil ipinagkatiwala sila ng Diyos sa buhay ni Joshua. Nung patuloy niya silang kinakausap, pinapangaralan sa mga salita ng Diyos, pagkus patuloy pa rin silang matitigas ang kanilang ulo at alam ni Joshua ang kanilang mga kaugalian. Sabi ni Joshua sa kanila, kung ang paglilingkod man sa ating napakadakilang Diyos Ama ay labag sa inyong kalooban, ako at ang aking buong pamilya patuloy kaming maglilingkod sa Diyos. Nawa mga kapatid, ikaw at iyong buong pamilya ay patuloy na maglilingkod sa Diyos dahil ang ating Diyos